Parang gumawa ako ng GoFundMe at yun ang pinadala ko sa iyo kay Jay habang may habang buhay na sentensya. Alam mo yun, parang paano ba naman nagkakaganon? Ito na yata ang pinakakakaibang kaso sa korte na narinig ko. Kasama natin ngayon si Reckless Ben, si Ben Schneider, ang lalaki sa likod ng viral na umano'y nakaw na Lego na naging usap-usapan sa social media. Gusto kong marinig ang opinyon niya sa nangyayari at kung paano niya hinaharap ang mga kasong kriminal at demanda na kinakaharap niya ngayon. Maligayang pagdating sa Sidebar mula sa Law and Crime. Ako, si Jesse Weber. Sige, alam mo ba na malapit na ang araw ng mga ama? Hindi ko rin agad napansin. Kung naghahanap ka ng perfect na regalo para sa mga tatay, ipakikilala ko sa iyo ang Chef IQ Sense Smart Meat Thermometer. Ito ang sekreto sa lutong restaurant na walang stress. Kaya, kung ikaw ay grill master or first time mag-ihaw ng steak na yung taginit, malaking tulong ang smart thermometer na ito. Wala nang overcooking o pagdududa kung luto na. Sinasabi sa iyo ng Chef IQ kung kailan eksaktong luto na ang karne mo sa bawat hakbang. Ipasok mo lang ang wireless probe, piliin ang gusto mong settings at mag-relax ka na lang. Relax ka lang habang hiniintay mo ang alert ng app. Hindi mo na kailangan bantayan pa ang grill. Pwede rin ito sa oven, smoker, stovetop, air fryer at kahit anong protina gaya ng prime rib, pakpak ng manok at salmon. Seryoso, na yung Father's Day, oras nang mag-level up. Magluto ng may kumpiyansa. Gamitin ang code na Sidebar para sa 40% diskwento sa lahat ng produkto sa chefic.com. Kung nag-online ka nitong 2 linggo, malamang nakita mo na ang clips tungkol dito. May bago kaming sidebar tungkol dito. May isang YouTuber na pinusasan, may raid ng pulis, may alitan tungkol sa Lego na kung paano ay nauwi sa kasong stalking. May binurang body cam footage at may GoFundMe na nakalikom ng mahigit $400,000. Ang YouTuber ay si Benjamin Schneider. Kilala siya bilang Reckless Ben. Halos 1,000,000 subscribers na siya. Ang buong pagkakakilala niya ay ang paghabol sa tinatawag niyang mga tiwaling organisasyon, kulto, haunted house, at mga pasilidad para sa problemadong kabataan. Naniniwala siyang may mga kasong kriminal na di nabibigyan ng pansin kaya siya mismo ang kumikilos. Ngayon, parang may nakikita siyang mga butas sa batas. Idinudokumento niya ang lahat at pinapasara niya ang mga ito. Nakaibang salita mamamayag. YouTuber ako. May mga nag-email sa akin ng kwento, kaya pinupuntahan ko yon. Kadalasan, mga tiwaling organisasyon ang kasangkot. Pumupunta ako ron at sa tingin ko, ang kaibahan ko sa iba ay hindi lang ako nag-uulat. Dinadala ko pa ito sa susunod na antas at pinatitigil ko sila. Ang bagong target niya ay ang Bricks and Minifigs, isang Lego resale chain mula Utah. Narito ang kwento sa likod nito. Isang ama at anak sa Oregon ay may napakalaking koleksyon ng Star Wars Lego na tinatayang nagkakahalaga ng $200,000, kabilang ang daan-daang box set at libu-libong bihirang minifigures. Plano ngayon ay ibenta ito sa Bricks and Minifigs franchise sa konsinyasyon. Kukuha ng porsyento ang tindahan sa Lego sales at makukuha ng pamilya ang natira. Pero ayon kay Ben, nang kunin ng corporate ang franchise na yon, ang mga bagong may-ari na nakilalang sina Joshua Johnson at Brandon Best ay tumangging isauli ang koleksyon o bayaran ng pamilya. At sa madaling salita, sinasabi ng pamilya na sila ay nadaya, sila ay ninakawan. Ngayon, nakialam si Ben at tumulong umano siya sa kanila na magsampa ng kaso. Pero ayon sa kanya, para maiwasan ang buong legal na proseso, nagpa siya ang mga may-ari na isara na lang ang tindahan. Dahil dito, si Ben ay nagsampa ng bagong kaso laban sa kanila mismo. Nakatira sila sa Utah. Kaya lumipad daw si Ben papunta roon para personal na maihatid sa kanila ang mga legal na papeles. At doon na nagsimulang magulo ang lahat. Ito ang utos ng Korte ng Estados Unidos na dapat sundin. Sumusunod lang kami sa mga tagubilin mula sa gobyerno. Ayaw niyang tanggapin ng mga papeles. Kaya Wala siya sa listahan. Para ba yan sa'yo? Gusto kanyang paalisin? Hindi binibenta dito yan. May dala ka bang armas o katulad nun? Wala. Sige, sandali lang. Hahanapin ko lang. inaaresto ka namin yun dahil sa paniniktik. Inaaresto nila ako dahil linakaw ng lalaking to ang maraming Lego. At inakusahan din siya na nagpadala ng mga tao sa bahay para maglagay ng karatula. Dito na talaga nagkagulo ang lahat. Ngayon, ilang beses daw tinawagan ng pulis sa loob ng ilang araw ng Marso. Nilusob nila ang Airbnb na tinutuluyan ni Ben at inaresto siya. Si Ben ay kinasuhan ng stalking at targeted residential picketing. Ang gulo na talaga. At ngayong linggo lang, nag-post si Ben ng bagong video na sinasabing may nag-hack sa American Fort Police Department
at naglabas ng hindi na-edit na body cam footage. Nahack ang American Fort Police Department at inilabas ang unedited footage ng mga pakikisalamuha ko sa kanila. Ito ang original na footage na nakuha ko na may redacted parts pa. At ito naman ang bagong footage na hindi na-edit. Ayon sa American Fort Police Department, ginagawa lang nila ang tungkulin nila at tumugon sa ulat ng harassment at stalking. Nilabas na nila ang body cam footage at mga pahayag at babasahin ko ang isa ngayon. Sinabi nila na naunawaan nilang maraming tao ang sumusubaybay online at may matitinding damdamin tungkol sa pinagmulan ng alitang negosyo. Kasabay nito, sinabi rin nila ang responsibilidad nila sa Utah ay hindi alamin kung sino ang tama sa alitang pangnegosyo. Responsibilidad nilang tumugon sa tinukoy nilang ilegal na gawain. Sinabi nila na ang paniniwalang nalugi o naagrabyado sa pera ay hindi sapat na dahilan para hindi masaklaw ng batas laban sa harassment, trespassing, stalking o iba pang pag-uugali. Lagi nang sinasabi ni Ben na hindi nila kinukwento ang lahat, kaya na makita naming maraming online na komentong nagsasabing isang panig lang ang dating nito at na kailangang marinig si Ben. Nakuha na namin si Ben. Papapasukin ko na siya ngayon. YouTuber na si Reckless Ben Schneider. Masaya makita kang muli. Kausap kita ilang oras lang ang nakalipas sa News Nation show ko, Jesse Weber Live. Masaya akong nandito ka ngayon sa sidebar dahil limitado ang oras ko sa gabi. Dito, buong diskusyon tayo. Gusto kong pag-usapan ang mga detalye ngayon. Salamat sa oras mo. Magsisimula ako sa pinakanatural na tanong. Bakit at paano ka nasangkot sa isyu ito tungkol sa Lego, sa kwento ito ng Lego? Paano mo nga ba nalaman ang tungkol dito? Parang nagkaroon na ako ng reputasyon online sa paglutas ng mga krimeng di malutas ng pulisya. Kaya sa dulo ng huli kong video, parang naubusan na talaga ako ng mga ideya. Kaya ang ginawa ko, gumawa ako ng email na particular para sa mga ideya. Sabi ko, kung may ideya ka o may problema kang di kayang lutasin ng pulis, susubukan kong tumulong. I-email mo lang ako. Nakatanggap ako ng mga 10,000 email. Isa ito sa pinaka hindi makatarungan sa mga natanggap ko. May isang pamilyang ginastos ang lahat ng ipon nila para makolekta ang pinakamalaking Star Wars Lego collection sa mundo. Malaking bagay ito sa kanila. Ibinigay nila ito sa isang tindahan, umaasang ibibenta para sa kanila. Pero halos wala silang nakuha pabalik. Kaya paano nangyari yun? Parang sa Amerika, kapag nagnakaw ka, dapat maparusahan ka, di ba? Paano nakakalusot ang malaking korporasyon sa ganitong kalaking pagnanakaw na parang walang parusa? Nakakabaliw talaga. Kaya sabi ko, papakinggan ko muna sila, alam mo. Pagpasok ko sa tindahan, nakita mo nang nangyari. Tumawag sila ng pulis laban sa akin at sobrang nakakabaliw yon. Balikan natin sandali. Nalaman mo ang kwento, nakipag-ugnayan ka, tama? Kailan mo isinampa ang kaso? Ano ang una mong ginawa nung nakipag-ugnayan ka sa pamilyang taga-Oregon? Ano ang unang naging hakbang ninyo? Pinakinggan ko ang kwento niya at sinabi kong narinig ko ang panig niya. Gusto ko ring marinig ang panig ng iba, kaya pumasok ako sa tindahan. Tinawagan niya ang pulis at sinabing inaabala ko siya. Parang sinabi niya, inaabala ko siya. Magalang ko lang namang sinabi, "Uy, sa tingin ko may Lego ang kaibigan ko sa tindahan ninyo." Nagtanong siya kung pwede niyang kunin ulit ang mga yon, pero sinabing trespassing siya sa tindahan. Tinanong ko kung pwede ko kunin para sa kanya. Sabi niya pa, inaabala ko ngayon. At tumawag siya sa siyam na isang-isang. Parang sabi niya, "Mga pulis, hindi niyo ba naririnig? May siraulo ng gugulo dito sa akin." Kaya ganun ang nangyari siguro. Kailan nangyari yon? Kasi iba siya sa lahat ng body cam na lumabas sa media. Oo, sa Oregon kasi, hindi talaga nagsusuot ng body cam ang mga pulis. Hindi ito required sa estado ng Oregon. Kaya hindi ako nakakuha ng kahit anong body cam footage mula sa Oregon. Nakakalungkot man. Pero yun na yung pinakahuli. Parang isa na yun sa mga huling araw ng Setyembre. Siguro mga Setyembre 29 masasabi ko. At ng 2020, 2025. At doon nagsimula ang lahat siguro. Kailan isinampa ang kaso? Yung una. Kaya nag-file kami ng isang kaso at pagkatapos ay isinara nila ang buong tindahan. Kaya hindi rin yon nag-work out. Sa palagay ko, isinara nila ang tindahan para iwasan ang bayad sa amin. Kung hindi namin sila masusuhan bilang LLC, isasara nila. Kaya ang plano namin, personal na lang naming isusu sila. At yung kaso ngayon ay na-file siguro ilang araw bago ako pumunta sa Oregon. Masasabi ko.
Sa madaling salita, hindi mo ito naiharap sa korte, jury, or nailitis. Isinara na nila ang tindahan kaya wala ka nang magagawa. Kaya nagpasya kang pumunta sa Utah para harapin si Ginoong Johnson, tama? Ipaliwanag mo rin sa amin ang nangyari ron. Mahaba ang kwento dahil bago maaprubahan ng kaso sa korte, kailangan munang magkaroon ng good faith na pag-uusap. Iba-iba ang proseso sa bawat estado. Pero sa Marion County Court sa Oregon, ganito ang kanilang paraan sa tingin ko. Dapat mong ipakita ang ebidensya na sinubukan mong ayusin ang issue sa labas ng korte bago ito dalhin sa hukuman. Pumunta ako sa bahay ni Josh para pag-usapan ito. Sabi ko, ayaw naming dalhin sa korte. Pwede ba nating ayusin ito bilang mga adulto? At tinawagan niyang mga pulis laban sa akin at pinakawalan naman nila ako, syempre, dahil wala naman akong ginawang illegal. Tapos, sabi ko okay na, nagkaroon na kami ng good faith conversation at naaprubahan na ang kaso ko sa korte. Kaya ang susunod na akbang, ihay ng mga papeles. Hindi ko ito magawa dahil kasali ako sa kaso. Kaya ipinost ko na lang sa Instagram story ko. Sabi ko, uy, may gustong tumulong sa video. May nag-message naman. At medyo nakonsensya ko na siya lang mag-isang pupunta doon. Kasi babae siya, tapos pupunta siya sa parang siraulong lalaki. Na literal na noong nakaraang araw lang ay gumawa ng kasinungalingan. Oo, tingin namin nagpa-aresto siya batay sa maling paratang. Sinabing may heroin sa kotse namin dahil na-search kotse namin ng 3 oras. Medyo siraulo talaga siya. Sa totoo lang, nalaman namin kalaunan na. Buti na lang at sinamahan ko siya. Kasi sinabi nung lalaki na babarilin niya yung susunod na taong papasok sa property niya o kung anuman. Sinabi niya yun sa pulis. Kaya. Sa madaling salita, nakaupo ako sa kotse katabi niya. Kumuha kami ng permiso mula sa pulis. Sabi namin, uy, okay lang ba kung gawin namin ito? Uupo lang kami sa kalsada. Nagbabayad kami ng buwis kaya may karapatan kami sa kalsada, pati bangketa. Kapag lumabas siya, doon namin ibibigay ang papel niya. Sabi ng pulis, ayos lang yan. Basta nasa kalsada lang kayo, huwag papasok. Ben, huwag kang papasok sa property niya. Maghihintay kami sa labas at yung babae ang magbibigay ng court paper. Pero bago namin gawin, tinawagan na niya ang mga pulis. At sa una, parang sabi ng mga pulis, okay, gets ko kung anong ginagawa niya dito. Legal naman yan. Umalis sila. Pero bumalik ulit ang mga pulis dahil tinawagan na naman niya kami. Sa tingin ko, paulit-ulit lang na umaalis at bumabalik ang mga pulis, siguro mga 2 o 3 oras. Hanggang sa wakas, napaniwala ni Josh ang mga pulis na peke lang itong kaso na ito. At nakita natin ito sa body cam footage na walang redaction. Sabi niya parang, sa tingin ko 1 bilyon, 1 milyon, at bilyon, 1 trilyong % na peke ito. Yun mismo ang sinabi niya, ayon sa eksaktong sinabi niya. At ngayon, tuluyan na niyang napaniwala ang departamento ng pulisya na peke lang talaga ang kasong ito. Kaya ang pulis talaga ay tumawag pa sa korte para i-verify kung totoong kaso ito. At pagkatapos nun, siya ka lang nila ako inaresto sa tingin ko. Kaya Himayin natin yan sandali. Bakit hindi na lang gumamit ng process server, di ba? Naiintindihan ko. Napag-usapan natin kagabi na pwede namang ipaabot kahit kanino ang papeles. Pero mas maganda ba kung sa totoong process server na kumpanya mo, ito ipapagawa? Kung law enforcement sila, mas seryoso si Johnson gaya ng kwento mo at bibigyan ng bigat. Bakit hindi na lang process server ang naghatid ng papeles? kaya yun ang ginawa namin. Sa uli, nagpadala kami ng opisyal mula sa pulisya para ihatid ang mga papeles ilang araw pagkatapos. Na-turn over namin ang mga papeles. Noon, akala ko kailangan namin. 100 piso ang kailangan at gipit ako sa pera. 9 na buwan na rin ako hindi nakakapag-post sa YouTube. Kaya halos huling pera ko na ang ginamit ko. Bakit pa ako magbabayad para ipadala ang mga papeles kung kaya ko namang gawin ng libre? Iwan ko, ganun lang talaga ang takbo ng isip ko. Siguro ang tanong, sa tingin mo ba lumampas ka sa linya? Sabi ng mga pulis at nabanggit din nila sa sagot nila, pag-uusapan natin yan, yun ang punto nila. Alam kong maraming sumusubaybay at maraming emosyon ang mga tao tungkol dito. Alam kong sinusubaybayan ng tao ang nangyari sa pamilya sa Oregon, pero hindi dapat lampasan ang linya. Sa tingin mo ba tama ang sinabi nila na sinusundan o inaabala mo sila? Ano sabat mo sa mga pulis tungkol dito? Mukhang palusot lang yan. Sasabihin ko, kung ayaw ko talagang matanggap ang supina, kung alam kong mali ako at ayaw kong matanggap ang mga papeles ng korte, kung ako yung taong alam kong mali ako at ayaw ko talagang pumunta sa korte,
Sasabihin ko na sinistalk at hinaharas ako ng process server. Yun ang palusot ko kung ako ang may kasalanan. Dahil sinasabi ng batas na ang paghahatid ng mga papeles ay hindi stalking o panghaharas. Legal na paraan yan. Yan ang sinasabi ng batas. Hindi ako ang gumagawa ng batas. Kung pwede lang sana, sinabi ko pa nga sa mga pulis parang kung pwede ko lang silang padala ng email o tawagan sa telepono, madali lang sana yon. Pero sa hindi ko alam na dahilan, hindi ganun ang sistema ng korte. At may linya doon. Ari-arian niya yon at hindi ko yon tinawid. Paano naman yung mga taong pumasok sa ari-arian, di ba? Yung mga taong di umano'y pumasok sa ari-arian, nasa body cam yun. Sino si Benjamin Adams para sa'yo? Nakilala ko lang siya sa Instagram at siyang nagpapatakbo ng page na Urbex Yuta sa pagkakaalam ko. Pumunta lang siya at sinusubukan naming gawing documentary ito. Kasi alam ko na kung hindi namin mabawi ang mga Lego at pumalpak ang plano, hindi papalpak ang video, suporta ng manonood at GoFundMe. Kaya at yun talaga ang nag-work. Gumawa kami ng GoFundMe at naabot namin ang goal sa loob ng 12 oras. Magkano nga ulit? So ang goal ay 120,000 kasi yun daw ang halaga ng mga Lego set na sinabi sa akin na nandun pa sa tindahan. Kaya 120,000 ang makakabawi sa lahat ng nawala sa kanya. Pero ngayon, umabot na kami sa $400,000. $400,000, oo. Lagpas na ito sa 400,000, 400,000 ngayon. Grabe. Kaya malinaw na gumagana ang pag-film nito. Kaya sabi ko, uy, sabi niya, may camera ako. Pwede kitang i-video habang umiikot ka. Sinusubukang magsimula, mag-abot ng mga papeles at kung ano-ano pa. Sabi ko, sige. Kaya siya lang talaga ang humahawak ng camera. At sa huli, yun ang naging dahilan kung bakit nakuha ulit ang pera. Kaya sa lahat ng nagsasabi na parang ang tanga ko dahil pinifilm ko ito, na ginagawa ko lang ito para sa likes at views at kung ano-ano pa, hindi ko ito ginagawa para sa likes at views. Parang yung likes at views ang tutulong kay Brian makuha ang perang gusto niya. Gets mo? Kaya sa isang banda, Kumusta na ang pamilya ngayon na nakalikom na ng pera? natatakot pa rin sila dahil sinampahan sila ng kaso ng Brixton Media Figs. Sabi nila, aabot ng $2 o $300,000 ang magagastos nila kung matutuloy ang kaso. Kaya ibig kong sabihin, sobrang nagpapasalamat sila na nabayaran sila gamit ang mga Lego. Pero parang tuwing may isang problema na nasosolusyunan, may panibagong problema na naman na lumalabas. Alam mo yon, parang nagkaroon kami ng ginawa pero natatakot ulit sila. Sa palagay ko, Brixton Media, lumalaki na ang isyong ito ngayon. Tanga ang bricks and mortar kung kakasuhan nila ang mga taong ninakawan nila. Pero, sa tingin ko, check na ibabasura nila ito. Hindi ko iniisip na ibabasura nila ang huli kong kaso. Pero sa tingin ko, ibabasura nila ang sa kanya. At inakusahan nila kayo ng racketeering, di ba? Inaakusahan din nila kayo ng ganon. Iniisip nila na si Brian ang otak na kumuha sa akin para guluhin sila. Yan ang kwento nila. Kaibigan lang ako ni Brian na nilapitan niya dahil malungkot siya. Sabi niya, tingnan mo itong nangyari. Kung gusto mong gawing kwento, gawin mo. Sabi ko, sige. At yun lang ang kinalaman ni Brian dito. Sa totoo lang. Siguro ang magiging kontra-argumento nila ay may pagkakaiba sa pagitan ng pagsisilbi ng mga papeles at alam mo na kung may mga taong pinapunta sa ari-arian ng taong ito sa maling dahilan. May isang lalaki, si Christian Morgan, na pumunta daw sa bahay ni Johnson, tama? At parang mas mukhang isang relihiyosong tao siya. Sinabi niyang gusto niya makausap si, hindi ko maalala, parang Brother Johnson ang tawag niya. Ganun ang pagkakasabi niya. At ito ba, siguro kaugnay sa argumento o mga paratang na pinapunta mo raw ang mga tao doon sa maling dahilan para magsilbi ng mga papeles o makipag-ugnayan kay Johnson. Ano ang magiging sagot mo dito? Hindi pa tinatanggap ng korte ang kaso nun, sa tingin ko. Kaya hindi siya nandoon para magsilbi ng mga papeles. Ako, sinusubukan kong maganap ng isang tao dahil patuloy kong tinutupad ang pakikipag-usap ng may mabuting hangarin na inihiling ng korte. At tinitingnan ko ito sa pananaw ni Josh. Kaya baka tingin niya si Raulong YouTuber ako. At kahit sabihin ko pa ang pinaka-perpektong linya na may pinakamaraming saysay, kahit yon, hindi pa rin niya pakikinggan. Naisip ko, kung isa lang akong walang kwentang YouTuber, hindi niya ako pakikinggan. Mas pakikinggan niya ang komunidad niyang Mormon. Kaya nakita ko itong tao at sinabi ko, uy, itong taon to, nanumpa siya sa Diyos.
Pakiramdam ko, masama talaga yung ginawa niya. At lalo na kung nanumpa ka sa Diyos, na gagawin mo ang isang bagay tapos hindi mo naman ginawa, siguradong nakaka-offend yun sa Diyos. Ayon sa paniniwala ng mga Mormon, pupunta siya sa tinatawag na labas na kadiliman, na parang impyerno para sa kanila. Naisip ko, kung tunay na Mormon si Josh, iniisip niyang mapupunta siya sa impyerno dahil bawal magnakaw sa Mormonismo. Kung tutuusin, tinutulungan ko pa siya dahil ipinapakita ko sa Mormon community ang kasalan ng ginawa niya at baka gusto nila siyang tulungan. Hindi na ulitin ang kasalan ng ito, alam mo yon? At baka makinig siya sa kanila. Kaya ganun ang naging pag-iisip ko tungkol doon. Hindi naman talaga gumana. Pero sa puntong ito, nag-iisip na lang ako ng kahit anong kakaiba. Alam mo yon, parang, sige, baka gumana ito, subukan natin. Baka gumana ito, subukan natin. Basta nagbabato lang ako ng mga ideya. At kami naman, sige, ipadala natin ang mga ideyang ito, alam mo yon. Hindi rin talaga gumana, pero naisip ko na sulit subukan, alam mo yon. Nagkaroon ka ba ng kahit anong contact kay Johnson sa lahat ng ito? Nagkaroon ka ba ng pagkakataon na makausap siya? 3 beses ko siyang tinawagan nung una kong nasa Oregon. Sa palagay ko, nabanggit ko ito sa unang video na ipinost ko. Sa tingin ko, nalaman din nila ang YouTube channel ko matapos nilang isarang tindahan. At mula nun, nakausap ko siya sa mediation pagkatapos nun. Dahil matagumpay namin na iserve sa kanyang mga legal na papeles at dinala namin siya sa mediation. Sa tingin ko, magkakaroon na kami ng hearing sa korte. Nakipag-usap ako sa kanya sa mediation. Pero hindi ko pwedeng ikwento ang nangyari dahil kumpidensyal. Ano ang pwede mong sabihin sa amin tungkol sa sinabi niya? Sinabi ba niya kung nasaan ang mga Lego o may binanggit ba siyang ganun? Sa mediation? Hindi, sana nga pwede. Nakakainis kasi gusto ko talagang i-video yon. Pero talagang illegal yon kaya hindi pwede. Medyo may punto rin kasi kung i-video ko yon, baka hindi na maglad si Josh ng panig niya dahil alam niyang nakakamera siya. Kung alam niyang uulitin ko lang, sinabi niya, lalo siyang tatahimik sa mediation. Baka mapahamak pa ako kung ilalabas ko lahat. Sasabihin ko lang, nagsinungaling talaga siya sa mediation. Lahat ng sinabi niya, kasinungalingan. Siguro, yun din ang gagamitin niyang argumento sa korte. Kaya anuman sabihin niya sa mediation, malamang pantatawanan lang siya. Ginagawa mo ba ito mag-isa? O may kumakatawan ba sa'yo na nagbibigay sa'yo ng payo? Mag-isa lang ako. O kahit ano pa? Oo, ako lang lahat kaya tanga ang mga ideya. Kasi ako, may gawa nun. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ngayon ba ay may mga abogado nang lumalapit at sumusubok na? Oo, kinokontak na ako ng mga top abogado sa US at kukunin ko sila para sa depensa ko sa mga kasong kriminal ngayon. Sa tingin ko, kakasuhan ko ang pulisya para sa karapatang sibil ng mga kaibigan kong naaresto nang hindi makatarungan kahit wala silang kasalanan. Sa palagay ko, kukuha ko ng abogado para sa kanila. Pero hanggang ngayon, ako lang talaga lahat. Kaya nga medyo tanga ang mga ideya ko at walang abogadong magre-rekomenda ng ganoon. At yung ginawa ko, May kinakaharap ka bang kasong kriminal na yon? marami. Oh. Ano ang kinakaharap mo? Ang una ay stalking nung sinubukan naming ihatid sa kanila ang mga papeles ng korte. Ang pangalawa ay stalking nung ginawa ko ang GoFundMe. Hindi nila ako mapanagot sa ninakaw ng mga Lego dahil malinaw na sinalakay nila ang bahay ko. Walang Lego. Sinubukan nila akong kasuhan. Inakusahan ka rin nun na ikaw ang nagnakaw ng mga Lego. Oo, Diyos ko. Pasensya na, mali pala ako. Lego ang tamang plural, hindi Legos. Nalaman ko yon. Oo, ngayon ko lang din nalaman yon. Mga 2-3 araw pa lang. Akala ko dati Lego lang talaga. Siguro Legos din pala talaga simula-simula. Oo, Pero dati, inakusahan ka rin doon. kaya kumuha sila ng search warrant para halughugin ang bahay ko para sa mga ninakaw na Legos. Siyempre, inanap nila sa bahay pero wala silang nahanap na Legos. At pagkatapos, ay inaresto lang nila lahat ng tao sa loob. Na yung mga tao naman sa loob, wala naman silang sapat na dahilan para arestuhin. Nandun lang sila sa bahay. Kahit alugugin mo ang bahay, hindi ibig sabihin may dahilan kang arestuhin lahat ng tao roon. Siguro, pwede mong sabihing deserve ko yon dahil ako ang gumawa ng GoFundMe na ito. Akala ko totoo yung GoFundMe. Parang may nanakaw lang at kunin natin yung pera pabalik. Pero siguro dito sa estado ng Utah, ayaw nila kapag binabalik mo yung mga bagay, tulad ng pera, para sa isang tao na nanakawan. Ngayon, may kaso akong kinakarap dahil sa GoFundMe. At meron pa, yun ay sa American Fork. Pero may kaso rin ako sa Provo para sa panginggikil. Pagkatapos ko makausap ang CEO, tinanong ko kung pwede namin makuha ulit ang mga Lego. Maayos naman ako sa kanya.
Tapos tinawagan niya ang pulisya at sinabi na, pasensya na mga pare. Lalabas ito sa video mga 4 o 5 araw mula ngayon. Tinawagan niya ang pulisya at sinabi ni Ben, kung hindi niyo ibabalik ang mga Lego ngayon, susunugin ko ang gusali at babariling ko lahat ng tao sa loob. At sabi ko, literal kong ibinigay sa pulisya ang buong raw footage ng buong pag-uusap namin. Walang ganun doon. At sinasampahan pa rin nila ako ng kaso dahil doon. At felony yon. Class B felony ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko alam ang nangyayari. Siguro malalaman natin sa korte. Mukhang exciting yun, oo. Pero sa totoo lang, habang pinag-uusapan natin to, nagsisisi ka ba na sumali rito? Alam mo, kailangan maging maingat. Ang galing. Sabi mo, ang galing. Oo. Sa karera ko, lagi kong nilalagay sarili ko sa mahihirap na sitwasyon para hanapan ng solusyon. Kung may malaking problema, iniisip ko agad paano ito masosolusyunan. Ngayon, pakiramdam ko may malaking problema ako. Parang ginagamit ng kumpanya ang isa sa top law firm sa mundo para sirain ako dahil gusto kong ilabas ang dokumentaryo tungkol sa kanila. Paano ako makakalabas sa problemang ito? Sobrang laki ng problema. At ewan ko, siguro makakaisip ako ng mga malikhaing paraan para makalabas dito. Kaya hindi, ito mismo yung tipo ng sitwasyong gustong-gusto ko. Alam mo yon, mahal ko ang magsolusyon ng mga problema. Mahilig ako sa mahihirap na bagay. At ito mismo ang klase ng bagay na gustong-gusto ko. Anong naging sagot? Halimbawa, sinabi ng CEO ng Patreon na gusto ka namin sa platform at hindi tatanggalin ang mga video mo. Halimbawa, nakatagap ka ba ng suporta online mula sa mga tao tulad ng influencer o celebrity? Kumusta ang karanasan mo nitong nakaraang 2 linggo? Grabe, sobrang nakakabaliw talaga, oo. Sa tingin ko, lahat ng top streamer ngayon ay nag-react na sa video ko. Lahat ng top streamer ay nagsasabing ito ang pinakamagandang at nakakabaliw na video sa YouTube. Parang grabe, nakakabaliw na puro papuri na lang ang natatanggap ko ngayon. At oo, marami ring may ilang mga celebrity na nag-reach out sa tingin ko. Medyo nakakabaliw kasi yung mga taong hinahangaan ko talaga sila noon. Parang wow, pinanood ng taong ito ang video ko at nagustuhan niya. Parang grabe kasi idol ko sila. Alam mo yon, parang sila pa yung nagsasabing, ako ang pinakamalaking tagahanga mo. Ako naman, ako ang pinakamalaking tagahanga mo. Ang wild nun, alam mo yon, kaya parang, well, ibig sabihin, Malaki talaga ang kwentong ito. Malaki talaga ang kwentong ito. Lahat ng tao pinag-uusapan ito ngayon. At ulitin ko lang, karamihan dito ay tungkol sa body cam, di ba? Gumawa kami ng episode, ipinakita ang body cam, pero naniniwala kang kulang ang kwento ron, tama? At tingin ko, kamakailan lang may lumabas pang ibang body cam. Pwede mo bang ipaliwanag sa amin kung ano ang ipinapakita ng body cam at kung ano ang hindi nito ipinapakita? kaya 4 na araw akong nasa Utah. Ako, at 4 na araw yon ng pakikisalamuha sa mga pulis. At sa madaling salita, oo, 4 na araw ng pakikisalamuha sa mga pulis. Ang lumabas na body cam footage ay kakaunti mula ika-4 na araw. Karamihan ay galing sa 3 araw. Kaya nakita natin ang sinabi ni Josh sa mga pulis. Na tinatakot ko raw ang manager ng tindahan at gumagawa ako ng kabaliwan. Parang ganon. Kaya sa tingin ko, mas nagkakaroon na ng saysay ngayon kung bakit ako inaresto ng mga pulis dahil sa kung paano parang, alam mo yon, parang peer pressure na rin. Alam mo yon, parang yung mga astig na bata, sinasabihan nila yung isang tao na kailangan mong subukan lahat ng droga na yan. Kailangan mong uminom ng lahat ng alak na yan. At parang sinasabi nila, oh alam ko. At kapag patuloy mo silang pinipilit ng paulit-ulit, sa huli bibigay din sila at gagawan yung hinihiling mo sa kanila. Kaya parang ganun yung nangyayari dito. Alam mo, parang nagmamakaawa siya sa kanila na parang kailangan nating arestuhin ang taong ito. Pinipilit niya akong patayin. Kung hindi niya siya arestuhin, ako ang papatay sa kanya. Parang ganun, alam mo yun? Tapos sa huli parang, sige, mukhang napatunayan nating totoo yung kaso sa korte. Pero arestuhin pa rin namin siya. Kaya siguro, nakita natin yun. Marami pa ring bahagi ang nakaredact o kaya pinapatay nila ang body cam nila. Parang sinasad din nilang patayin yung audio. Kapag malapit na marinig ang mahalagang detalye, bigla nilang pinapatay yung body cam. Gusto ko sanang malaman ang sasabihin nila. Sa madaling salita, hindi mo naman itinatanggi yung nangyari, pero ipinapaliwanag mo lang yung konteksto nito at kung bakit ka nandoon. Parang mali ang paliwanag nito. Sinasabi mong hindi tama ang paglalarawan. Gusto ko lang itanong, yung sign ba may ulat na may sign ng reporter? May karatulang inilagay sa kabila ng kalsada na nagsasabing, ninakaw ko ang ipon ng isang naghihingalong lalaki. Ikaw bang naglagay nun? Oo, sigurado. Sa madaling salita, nakakita kami ng maliit na bahagi ng lupa. Hindi ito pagmamay-ari ng HOA. At kaya parang puro graba lang siya at medyo, alam mo yun,
Hindi siya mukhang malinis kasi lahat na ibang lote ng lupa, ang damo ay sobrang ayos at maayos ang pagkakagupit. At itong bahagi ng lupa na to ay parang hindi talaga inalagaan. Nag-research kami at nalaman naming pampublikong lupa pala yon, pwedeng gamitin ng kahit sino. Kaya nagplano kaming maglagay ng karatula doon para makita ni Diyos. Pagkaalis niya ng bahay para tanggalin ang karatula, sisimulan na namin ang mga papeles. Dadalhin siya sa korte, babawiin ang pera at ibibigay kay Brian. Yan ang plano. May kalayaan kami magsalita, kaya pwede kaming mangutya ng tao. Hindi ito copyright dahil hindi namin sinasabing kami siya. Malinaw na pinagtatawanan lang namin siya. Yan ang maganda sa Amerika. Pinapayagan akong mangutya ng iba. Pakiramdam ko, karapatan kong pagtawanan siya dahil tama ang nakasulat sa karatula. Ninakaw niya talaga ang ipon ng isang taong malapit ng mamatay. Sa tingin ko, nararapat lang siyang pagtawanan. Kaya sa tingin ko, tinatanggap ko ng buo. Ano nga ba ang tawag doon? Tinatanggap ko ang responsibilidad kahit hindi ko mahanap ang tamang salita ngayon. Hayaan mo akong itanong ito bago tayo magtapos. Ano ang susunod? Ano ang gagawin mo pagkatapos nito? Ano ang mga susunod na hakbang? Ano ang dapat naming abangan? Ang ibig mong sabihin ba ay tungkol sa Lego na bagay? Sa tingin ko, ano ang susunod? Kaya, pupunta ako sa korte. Sabi nila, 2 taon daw ang proseso at magiging pinakanakakatawang kaso sa korte kung ako ang tatanungin. Inaakusahan nila ako ng kung ano-anong peking banta na hindi ko naman ginawa. Inaakusahan nila ako dahil sa isang GoFundMe. Inaakusahan nila ako dahil sa tulad ng pagpapadala ko ng Mormon sa bahay niya para iligtas siya dahil akala ko mapupunta siya sa impyerno. Parang inaakusahan nila ako. Parang sinasampahan ako ng kaso. Kinuwenta ko lahat ng kaso, pati buwis at DVT. At lumabas na 100 at 47 taon daw ako makukulong para sa lahat. Parang may 30 kaso laban sa akin. Kaya parang gumawa lang ako ng GoFundMe pero gusto nila akong habang buhay ikulong. Gets mo? Parang di makatarungan yun. Pinakakakaibang kaso yata ito na narinig ko. Pakinggan mo, Ben, nagpapasalamat ako na pumunta ka rito. Salamat sa pagpapaliwanag ng sitwasyon at sa oras mo. Maraming salamat. Patuloy naming susubaybayan ito. Bukas ang plataforma para bumalik at ipaliwanag ang susunod. Pwedeng tingnan si Ben Schneider sa YouTube na Reckless Ben. Salamat. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin. Ayan lang muna dito sa Sidebar. Salamat sa pakikinig. Gaya ng dati, pakisubscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify, o saan man kayo nakikinig ng podcast. Panurin kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram, at sa News Nation, show kong Jesse Weber Live, labing sa 00 p.m. Eastern, Lunes-Biyernes. Hanggang sa susunod, mga kaibigan.